former President Duterte? Wala po. So wala. Opo. So wala. And you know our law, so walang violation. Opo, opo. Okay. How about you, General Torre? May violation ho ba sa arrest or detention ni former President Duterte? No, sir. No, wala. Categorical, wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438, an act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained, arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of his immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi nyo, hindi, may dala kayong doctor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so Pero- you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, sir. and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. We It have says complied with here... 7438, sir. No, sir. Ang sabi kasi dito, his choice. Hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo, substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay. You're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctors, But sir. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent penalty of not less than 8 years. Ito, sa letter B, any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, medical doctor or priest of his choice 4 years. So, sir, you prevented VP Sara from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir, dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir, at nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer, ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court, but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So, kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada, pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes, Yes, or no, go sir? ahead. Thank you, sir. Kaya ako yung nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-aalas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody.
the VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi, Hinadlangan mo nga eh, di ma'am, ba? sinundo, Parang ma'am, sa loob ng Sinabi Villamor. nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, niyo, ma'am. Ito, kasi ma'am, ah. gabi na, I matagal did. na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the President that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga naman, makapasok, pero ma'am, sa kabilang sandali, ma'am. dako sinabi mo you prevented let her. me- Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am, hindi pa ako tapos, ma'am, eh. May Hindi, iba-iba Okay, lang ah. yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Kasi, ma'am, Madam Chair, meron I tayong, think the resource person is, if you will allow me. ah? Sir, if you will allow me. Sir, Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. eto, sir, ah. After all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage. Bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir, Nick, Sir. That's a new ibig mong information, sabihin sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the former president. Okay, The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Nick, I cannot allow that. Madam Otherwise, Chair, Nick, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. may expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe, ako, sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise So ng it's aking your mission. call. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes. It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. Hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong konteksto Kasasabi mo? mo lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh. Mr. President, I won't belabor the point kasi sinagot nyo naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny, pag arrested, detained, and custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga, in the past, lalo pagka, wala pa naman internet masyado nito eh. 1992, no? Wala pa masyado yung mga, bago pa lang yung mga, cellphone na ba nito or ano? But ang point, sir, there's no exceptions here. So that's a matter of defense kay Gerald Torre. But just to pursue this, yung Dr. Suba ni President Duterte certified him fit to travel. Di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So nung una, sa video nakita ko, ay hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review, no? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the President was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel?
I believe, sir, on that argument, we can already No, take... it's not an argument. I was just Sir, asking. okay, sir. Did Sir- they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede basta't i-replace ng government doctor yung, so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga and even yung baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon Saan yun? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang Yeah, i-clarify, anyway, ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang diabetes, umabot ng 328, he needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata, nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba, pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification of fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Madam Chair. Chairperson? Look, Senator Go, just before, ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong Sabi nga ni SOJ, sub judice, meron na request, may petition for writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin yung gawa. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's why I'm asking all of this because according to Ambassador Marcos, Lacanilao, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bongo. Thank you for waiting. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun ng... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... na magpapasok ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-intay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Anuhin mo naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records ninyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga alas 2 na po, siguro alas 3. It took 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito, huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At
Nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte, nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan, may oxygen cannula. Talagang sintomas yun pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya? Di pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, malubha ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, di mas lalo mong nakita. Regarding the medical condition of the former president, sa tingin ko naman, ma'am, supisyente ang mga doktor na nandun, and I defer to their expertise. Pero hindi niya doktor. Ayon sa batas, andun, siya ma'am, ang may picture. pipili ng doktor. Ma'am, may picture tayo rito na may doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun, nakaputing t-shirt. At siya po ay doktor ni PRRD. Ang sa akin lang dito, ma'am, is that I take comfort on the fact that we have a benefit of 2020 hindsight, ma'am. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So I think all the discussions now about his medical condition, parang siya na mismo nagsabi mo na okay siya bago maglanding sa Hague. At ibinigay niya kay Kitty yon, pinost sa internet yon, and everyone sees. So thank you, ma'am. Madam Chair, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay pulis sa Batanes, sa kahit saan, sa sulok ng Taguig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulok ng ang laki-laki ng Davao, Cebu City, tapos sinabing kailangan ko doktor ko. And then sabihin isa lang sufficiente or sa militar sufficiente. Paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear. The law is clear. Doctors, priest, choice nung inaaresto or dinidetain, and then ganun din pag family members. No ifs, no buts. Diba? So, I have seen Supreme Court cases where they said that this is not to be a precedent, that this is a special case. Diba? We've seen Supreme Court cases. So, if you say this is a special case, given the circumstance, I will not say you're right, but I will not argue with you. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. So paano nga kung, kasi, the law is clear. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So yun lang yung point that I want to make. Especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I'm not sure, but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin, tapos hindi fit to travel, pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, human rights institution yun, sila pagbibintangan. Kaya ka pinapirma muna na at hindi kukunin hanggang hindi ka pumirma, para yung responsibility na sa atin. Diba? So that's what I'm saying, General Torre, that what I'm discussing with you now is beyond what happened here. It's the revised rules of PNP operational procedure vis-a-vis the Republic Act 7438. Sa 7438, there's no exception Hindi sinabi dito na pag ganitong oras, hindi na pwede yung anak. Pagka ganito, yung doktor, pipila ka sa labas, hindi ganitong oras. Di ba? So, anyway, I think we both made our points naman unless you want to add on that. No? Yes, dahil naalala ko, inaresto po ninyo si Pastor Kibuloy, August 24, tapos na-promote kayo. Pero by the way, congratulations, na-promote pala kayo. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. At napunta kayo sa CIDG 2024, di po ba? Isang buwan after the Kibuloy arrest, tama po ba? Yes, ma'am. And you were assigned to the CIDG specifically. What would you say are the main mandates of the CIDG? Anong mission nito? We're the lead investigating unit of the PNP on matters delving on major crimes and those involving economic sabotage and other sensational cases that may be assigned by the Chief of the Philippine National Police.
So, to reiterate, it's monitoring, investigation, and prosecution of all crimes related to economic sabotage and other crimes of such magnitude to the extent that they're commissioned by highly placed or professional criminal syndicates are involved. Tama po ba yun? Yes, That ma'am. is your mission, in That's the fact. general mission, ma'am. Yes. And part of the CID mission as well is to investigate major violations of the revised penal code, right? Yes, ma'am. Okay, so the CIDG is largely the elite investigation arm of the PNP, is that correct? Yes, ma'am. Criminal Investigation and Detection Group, tama? Yes, ma'am. Kung ganon, yung pag-aaresto ng high-profile persons katulad ni PRRD, kasama sa core function ninyo, investigasyon pa rin ba yun? Implementation of warrants is part of CIDG's mandate, ma'am. Yes, but it's the after effect. It's not the core function. Bakit kayo naging lead? Kitang-kita naman, nung March 11, not only was the CIDG involved in the arrest, kayo pa rin yung lead sa operation. Yes, We can clearly see na kayo ang pinakamataas. You were the highest ranking member of the PNP in many of the videos. I was directed by the Chief of the Philippine National Police, ma'am. Yes, perhaps our Chief PNP can explain. Bakit yung CIDG ang naging lead? Samantalang investigasyon ang dapat mission nila. Ma'am, I just want to, yun sa background po natin, yun sa PNP po, ang Interpol PCTC ang dalawa lang po yung pinapadala niya, no? Pagka dun sa PNP po, ang main task po namin, pagka PCTC, CIDG, ang sa NBI naman, NBI Interpol. So usually, pagka may request po ang PCTC, ang pinakadiretso po namin is CIDG, not any other unit when it comes to arrest po. Pero you had a choice, ano? Madam Chair. Hindi naman lagi CIDG nag-aaresto nitong mga high-profile personalities. Wala naman akong nakikitang CIDG sa TV pag nakikita yung iba't ibang krimen. Hindi naman lagi sila eh. Ma'am, when it comes to the request of the PCTC, ang tasking po is always sa CIDG po. Yun po yung ano natin sa Ang PCTC. binanggit ni Executive Director ay yung NBI. Wala siyang binanggit na CIDG. Ma'am, when it comes to the PNP, ang PNP po, ang automatic po namin, it's from me, I always task the CIDG po when it comes to Interpol matters po. So it's in fact your choice. General Torre is a trusted and competent general, and that's the reason you chose him. No, ma'am, that's for me, it's always the CIDG when it comes to yung mga national po ng, ano po, ng huli po. Yes, Senator Bato, please. Thank you, Madam Chair. General Marbel, kung si General Torre ang pinapa-operate mo doon, ibig bang sabihin na lahat ng actions niya, lahat ng ginawa niya ay sanction mo? Opo, it's under po ng Philippine National Police po yan. So lahat ng ginawa niya, sagot mo? Yes, sir, opo. Thank you. That's the chief PNP that I would like to believe. Whatever your people does or fail to do, sagot mo. Diba? Just want to clarify, no? Ang sinasabi po natin, all legal po. Ang sinasabi lang, we're just assisting po yung PCTC. That's reasonable po na ang request po is coming from I'm PCTC not po. referring to PCTC anymore. Yung sa kabuuhan ng operation. Dito po sa Philippine National Police, lahat po ng action ng Philippine National under po sa atin, it's all legal po. When it comes to illegal, meron naman po kami mga ginagawa po dyan. Hindi, hindi ko na sinabi illegal. Akin lang, basta yung ginawa ng tao mo, sagot mo. Dahil ikaw ang PNP, di ba? Dapat ganun. Yan man talagang kuhan natin, trabaho natin. Sagot ko kayo lahat dahil you are carrying out my orders. Yes, sir. Tama po yan. Kasi ang mandate po ng CIDG is really to effect po yung mga warrants of arrest po. Okay, just for the record. Just for the record, Madam Chair. Thank you. Yes, maraming salamat. Palibhasa, inassign nga ni Chief PNP si General Torre bilang lead ng pag-aaresto kay former President. Masasabi ba natin na yung aresto ni PRRD ay CIDG operation? It's a PCTC operation, ma'am, requested to the Philippine National Police.
pero kayo ang lead. So ikaw ang masasabi natin. Kitang-kita naman doon sa video, kayo nagmamando, sangkatutak yung pulis, pero kayo yung pinakamataasang rango. Pagkatapos, talagang CIDG operation ng labas. Tama ba yun? Sa level, ma'am, ng implementation ng orders, pagbigay ng mission, that is led by me, supported by the other units of the Philippine National Police, as directed by the Chief of the Philippine National Police. That's ma'am. right, but I did not see any other higher-ranking generals than you. You were the only one there. You were clearly the one leading the pack and determining what would happen next. Baka hindi lang siguro, ma'am, na nakikita ang ibang high-ranking officers doon sapagkat nakamix naman Sinabi mo nga, Nick, na you said that, sir, ako ang pinakamataas dito. Yes, sir. I'm two-star, di ba? Yes, sir. Oh, so you stick to that. Pero meron, sir, mga matataas na official Oh, doon, pero sir. ikaw, At sinabi together mo with lahat. me, sir, Sino-sino na mas mataas sa'yo at nagmamando? Wala naman kasi kaming narinig. Ikaw lang ang nandun. Wala namang masama kung ikaw ang inassign. Di syempre, gagampanan mo, di ba? We are under the direction of the Chief PNP. He was there personally. Ang pag-implement lang, sir, ng actual arrest ay ang aking ginawa, and I operated under that direction to ensure the proper service of the warrant, the observation of the law, protection of the arrested person, and ensuring his safe delivery Okay lang. sa kung saan man siya pinapadala sa akin. So, ma'am. simple lang. Was it a CIDG operation? Yes or no lang po? Para No, ma'am. maliwanag That's na. a PNP operation. CIDG bahagi naman ng PNP. Pero sa dinami-dami ng division, sa dinami-dami ng pangkat sa PNP, CIDG ang pinili ng Chief PNP na maglulunsad nito. Tama po ba? That is an operation, composite operation. That is an operation headed by a composite team of the PNP, led by the director of the CIDG, ma'am. So, who give the orders The chief. to have President Duterte transported to The Hague? Sino nagbigay sa'yo ng order? Sir, my order is to serve, the order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. On the nuances of the higher authorities, I may not be privy to that information. Okay. Hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. And Sinong nakita team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol. Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th Wing and deliver him to the team. Okay, at assist nandun the na siya sa 250 wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ, considering that I have a team you of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, And sir. we gave the clearance to serve the Yes, warrant sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to the CIDG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC. PCTC Were you the kayo? one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? General Alcantara, please. Mr. Senator,
Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na ikaw daw nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. But according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si And that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have mandate him. is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The Ay, separation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's eh, why bigla we didn't want to executive attend the last privilege. hearing, because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. No, And executive we're privilege is trying a to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at the Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, try sir- to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. I'm sorry, Secretary Remulla. I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Tama po ba? Yung nabasa ko, na sinabi niyo, ako nang bahala, basta bigyan ako ng eroplano. Nabasa po namin sa media, fake news po ba yun o hindi? Kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daigdig. General Torre. Please panoorin ninyo, nandyan. Arrest him, bring him to the Hague, yun lang. Pakita lang. So paano po General binabasa Torre. inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. And like many of our countrymen, napanood namin. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? Ano nga yan, ma'am? Sabi ko nga, clear namin lahat yan. Kasi they were asking me the Nino po legalities. ninyo Even if I was clear. abroad, my advice was being sought. And I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nagutos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So, you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it. Kasi- That I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to the Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Iba And kasi- then that is, I caused this through my brother, Yes, who's the Secretary of the Interior and Local Government. Sir,
giving orders is different from giving clearance. Klaruhin natin ito. Well, Ang tinatanong ko is, sinong nag-utos? Because PNP is a uniform organization. Hindi yan gagalaw kung wala mag-uutos. Ang tinatanong namin ng komite, sino nag-uutos? Ikaw sabi mo, you're the one giving the clearance. Ngayon, ina-admit mo na parang sinasabi mo na kung gano'n na lang, ako na nagbibigay ng orders. So, nalalabuan ako doon. Kasi sabi mo, nagki-clearance, nagbibigay ka ng clearance sa kanila. Sa kanilang ginagawa. kasi Ibig ano yan gawin. it's a crisis management time. Kailangan maklear lahat. Dapat malinaw mag-isip yung mga taong kasama sa Nasabihan usapan. mo na ahead of time. Na-clear na lahat yan. Tinatanong nila sa akin kung ano nga. Ang sinabi ko talaga dyan, number one, you can serve the warrant. And number two, Hague. Surrender him to the Hague under the law. That is what the law provides. So, ang ibig sabihin, nalaman na ninyo na may warrant bago pa umabot yung March 11, 3 a.m. na sinasabi. Hindi po. Nalaman may clearance ko, unang-una, na before sasabihin ko March sa inyo, 11. nalaman ko po na merong problema nung March 9, ako po yung nasa airport at sinasabi sa akin, mukhang may mga chismis na merong warrant. So, balik tayo sa Pero chismis mo yun. Kung alam ko kung totoo yun, hindi na po ako lumipad. I would have stayed here. Pero I had to fly because I had a commitment So, nautusan with ninyo ng March the 9. UNODC. So, nautusan ninyo ng March 9 si PNP Chief? Hindi ho, nung dumating po yung warrant, yung diffusion order, pinadala po sa akin yan. Siyempre, ang technology naman, nasa Vienna po ako, kahit iba yung oras. Nung nakita ko po yung diffusion order, sabi ko, that's valid. You can serve it. Tsaka may warrant na kasama kasi yun eh. May warrant po kasama na pinadala sa akin eh. Sabi ko, it's a valid warrant. Akala ko yung diffusion hindi warrant. Bakit Hindi ba, may bumalik na kasama naman kong tayo warrant sa yun. unang usapin? It had an accompanying warrant which was given to me. And that warrant which was the one that was served to the former president. Balikan muna natin ang CIDG. Kasi sinabi nga dito sa interview na pinanood natin na alam na ninyo na meron kayong papel sa pag-aaresto. Masasabi ba ninyo na well-planned itong arrest? Kasi it was planned weeks in advance. May nakita tayo dito na naabutan na ninyo, matagal ng plano yan. Pwede ba nating paliwanag itong statement po ninyo, anticipation? Kasi yan ang, actually pagdating ko, may plano na. Anticipation ng warrant. Sabi ninyo pagdating nyo. So dumating kayo mga bandang September, meron na yan. Ma'am, maraming salamat talaga sa tanong na yan. For me to clarify that statement na natitwist na sa social media. That interview is made from the context of the chief of the CIDG. Isang part lamang ng PNP, maliit lang akong parte ng PNP, na may sariling mandato. Kaya tumatakbo sa akin, ma'am, yung crisis, palaging tumatakbo dyan, bilang operations officer, bilang commander, yung 4 P's of contingency planning. Predict, prevent, prepare, perform. Palaging may plano. Dahil nagbabasa ako ng dyaryo, ito may possibility na lalabas ang mga to. So, naghahanda ako na pag inutusan ako ng Chief PNP, hindi ako magsimula sa zero. So, it's not about anything, about sinister or anything, but it's just part of my job to plan for it. So, ano ang mga dapat pag may lumabas may mga wanted person, in-anticipate natin lalabas ang warrant. So hindi pa dumarating yung diffusion notice noong March 11, may plano ka na. Hindi ko po dinidinayan, ma'am. Part ng aking trabaho ang mag-prepare ng contingencies. Tama, para hindi pag naman nautusan kita ako, naka-ready binibintang. po yan, ma'am. At meron kang interview, sinabi nga na January 2025, nagkumpuni ka na ng secret 80-page plan na ang tawag Operation Pursuit ng New York Times. Ang pagkaintindi natin, Plan Tugis. Tama ba yun? Wala po akong sinabing ganyan, ma'am. Kung sino man ang source niyan, I'm not very sure about it. Lumabas sa lahat ng media, sa GMA, pati New York Times sinabi. Pwede po nating makita, ma'am, kung Hindi possible. ko alam. Yan lang ang nabasa ko, katulad ng marami.
Operation Pursuit, tapos translate Oplan Tugis. Okay, may Napakakabal pangalan ho ba ako na yun. naging source, ma'am, kung pwede ko makita? Kasi until this point, gusto ko rin po, ma'am, maraming salamat sa pag-clarify nito. Gusto ko sana makita, ma'am, yung Ang pangalan ko sinabi, talaga. ang PNP, ang nagplano na ng isang Oplan Tugis. I'm Na just one of napakahaba ng Yun lang, ma'am. I'm just one of the 220. Unfortunately, I'm just one of the 220,000 policemen of the PNP right now. Kung sinong source nila, gusto ko sana nga makita, ma'am, na ang pangalan ko talaga is nandyan, na sinabi ko yan. Kasi na-attribute sa akin yan, ma'am, eh. Kaya I'm really thankful Yeah, at this so- opportunity to clear that Yes, Senator part ng Bato. news. Andyan, How about that Chief PNP? Hindi kayo source yan? Yeah, sabi kasi si PNP Chief Marbil, inutusan si General Torre na ilalagay si Presidente Duterte under police custody as soon as the ICC issues the arrest warrant. Ma'am, wala po kaming ganyan at hindi ko po nakita yung Oplan Tugis na sinasabi niyo ngayon. So, ibig sabihin, yung New York Times, lahat ng local media, sinungaling. Okay lang. I mean, sabihin lang natin, alin yung totoo, alin yung hindi, para maliwanagan kami. Madam Chair, mas naniniwala ako sa kanila pag sinabi nila yan kaysa dyan sa mga lumalabas sa balita. Kapag sinabi nila na hindi silang source, naniniwala ako. Okay, paniwalaan natin. Tama naman, dapat paniwalaan ng kapulisan. Meron ba kayong memorandum, document, outline tungkol dito sa aresto ng March 10 or March 11? Bago pa dumating yung warrant, meron na ba kayong plano? Kasi sabi nga ninyo, General Torre, lagi kayong naghahanda for any eventuality. Crisis management nga naman. For the specific, yung March 11, ma'am, wala talagang pre-planned na sinasabing itong specific. Kaya on the fly ngayon, ma'am, na ginawa, ma'am. So everything that was done there, based on the contingencies, meron tayong mga, may situation analysis, may... Pero sinabi rin ninyo, matagal ng plano yan. Yes, ma'am. Naabutan ko na yan. Pagdating ko, meron na yan. Anticipation na kami. Actually, ma'am, ang pinaka-mother of plan yan, ma'am, baka kasi yung pursuit na yan, hindi tugi sa pinagsimulan, baka manhunt. Kaya pursuit, baka manhunt yung manhunt Charlie natin, na mayroong ganyan ang PNP. Hindi The counting of wanted persons. Hindi po, General Torre, kasi may PNP memos for deployment. Pinirmahan ni Chief PNP Marbil, March 10 pa lang. Wala pang arrest warrant, magde-deploy na tayo ng kapulisan sa NCR at pati na rin sa Davao. Diba? May memo tayo, pinakita natin nung first hearing. Yes, Chief Marbil, please. Ma'am, that's a regular deployment po yung pinapadala po natin. Yun po yung ano natin. Bakit kayo nagde-deploy? Wala pang warrant? That's already part of the contingencies. Kasi, hindi naman natin madi-deny na napaka-high profile ni PRRD. Ito na nga, may preparation na may probability na lalabas itong order na to. On my part, lalabas ang Pero order na to. sabi, nung unang hearing ni Secretary John Vic, na chismis lang naman, magde-deploy ka sa chismis lamang? There's really no harm in erring on the side of caution, ma'am. Palaging ganyan. Prevent after the prediction. We prevent whatever. Kaya palaging predict yan ang scanning the operational environment, threat assessments, So wala preparation, talagang IPD. plano. Pero sinabi mo, matagal ng plano yan. Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're part of the saying that PNP. it was just general contingency planning, Yes, ma'am. no specific incident was anticipated? Although, sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating nung mga... Anticipation ng warrant ng ICC. That's very specific po. Ma'am. Hindi siya generic contingency planning. Opo. Part na ho ng aking trabaho na, ma'am, yan, nakita ko na, sabi ko, nako, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So,
That's all part of the anticipation already and the So in contingency fact, there was a planning. plan. Ma'am, So in fact, there was a plan. There was a- Kasi nag-anticipate na kayo na Ina-adjust na magkakaroon lang. ng warrant. ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order Kayo sa lang ang akin, nagplano mag-isa sa buong PNP. I'm the head of the CIDG, ma'am. I have, Pero kayo lang ang nagplano I have ng 2,000 operation. people. I have 2,000 I people understand, under me. sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG, kasi ayaw ninyong tawagin na CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at Sino-sino ma-engage po? just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force, kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them through the Chief PNP. Sir, I need the Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements, ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano. Kasi may anticipation ka na eh. At definitely, saka ma'am. nananawagan ka na sa Definitely. iba't ibang tropa. Definitely, we are denying that that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down. So Chief Marbil, tama ba, inauthorize ninyo na tawagan yung iba't ibang pangkat ng PNP si General Torre? Siya nang namahala ng lahat. Ma'am, ako po ang in charge po ng Philippine National Police. I just ordered General Torre to prepare. Yun po yung contingency natin. Kasi we heard from the news coming from the former president that there will be an ICC. That's Pero coming- iba-iba na yung mga grupo na tinatawagan niya, hindi na si IGG lang. That's ma'am, dun sa atin sa ano natin, meron po yung power ng CIDG that's really to help from other units po. Okay naman po sa Philippine National Police po yan. Okay, eto naman tayo sa mga nangyari doon sa Villamor na, no, sa 250th. Ano na ang nangyari doon? Gusto lang natin malaman at itatanong kung ano nangyari dahil nandito na tayo, no? Umabot na tayo sa Villamor. Was there a time na may binantaan ka o tinakot o pinagsabihan kung sino man doon? At the end of the day, ma'am, everything that happened in the 250th wing is for the purpose of bringing the former president to the plane peacefully. So, nandun yung continuum on the application of forces. So, nandun yung pakiusap muna na ginawa namin simula pa nang siya ay ma-take into custody up to nang isasakay na siya. So, continuum forces, pakiusap and everything. And kailangan there's always a time to tell them that... Parang hindi na pakiusap ang nangyari. Yes, ma'am. Kasi inaresto na ninyo si Attorney Medialdeo, sabi ninyo, obstruction of justice, tama? Force continuum, ma'am. At Na hindi sinabi na nila ninyo sa pakiusap. doon sa last hearing natin, under oath, sinabi naman ninyo na talagang hinandcuff ninyo at binasahan na ninyo ng Miranda, Because tama? on the force continuum, ma'am, pataas ang application of force. Pinakiusap ko, 10 oras na nakikiusap, hindi masunod, and alas 12 na, mag-alas 10 na, lilipad ng aeroplano, Pero teka, in-elevate ko ng konti. So, I nandidiin became ka forceful na. at that time. Okay. Pero ang tanong, bakit inaresto? May paghadlang ba sa proseso ng batas? May tunay ba na obstruction of justice? May panahon ba na pinigilan ni E.S. Medialdea kung sino man testigo na magsalita? Binago ba niya? Sinira ba niya yung mga dokumento? Tinago ba niya ang makakatakas na suspect? Lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay?
pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen, lahat ba yun talagang obstruction of justice? Alin bahagi dyan ng obstruction? Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He's placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, personal na hinarang niya, which is, kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to the Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yun? Klaro ba kayo na ang ginawa lang, ang sinabi nyo sa last hearing, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang, naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga... Dahil lang sa isang upuan? No, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Libo-libo Which is, I naman really don't kayo. want to do. Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay sumakay ng bus. What particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque na-handcuff mo na si A.S. Medialdea, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung pag-handcuff mo ba, anong justification mo? Yun lang naman. Yun naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya, sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si E.S. Medialdea. Actually, hindi ko na nga Sino hindi nailagay sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, handcuff sir. na ninyo. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na So kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang beses mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa daig. Yun talaga mission mo. Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito sa obstruction of justice na hindi namin maintindihan. Pagkat yung paglalagay nga ng upuan, parang hindi naman yun sapat para sa Section 1 ng PD 1829. Ang liwa-liwanag, nakalista ron kung paano. So, parang wala namang basehan para arestuhin si E.S. Medialdea. It's just blocking you. Sabi mo, palibasa malaking tao, naglagay ng upuan. Ganun ba yun? Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang, yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, Physically? Kasi Yes, nakita ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I threatened, Nananakot po kayo or baka naman kayo ang nananakot, hindi naman si the word E.S. threatened may not be Medialdea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medialdea
based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I president. don't see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. He is Ang placing dami-dami himself- naman ninyo, kayang-kaya ninyong paligiran yung tao eh. So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya. Ako hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medialdea sa kulungan nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case gawin or ng not. arresting officer, sigurado ma'am. ka? Yes, Kasi, di ba, arrested person, 1 minute si E.S. Medialdea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa aeroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustodiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis. Anong klase yun? Those are decisions made in the context ng situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa aeroplano, Teka lang. pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga Yes, siya. ma'am. Tapos binasahan ninyo at inaresto. Gaano katagal siya arestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas nang inaresto ko siya. Oo. And then, hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oo. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas dun sa pintuan ng room na yun, ma'am, hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Ms. Medialdea. Sabi ko, maraming salamat, sir. Antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabayan mo siya papunta sa aeroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestuhin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners? I am Bakit mo pinalaya biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver E.S. Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinurrender. Ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure They're not the accomplishment judgment of my calls. mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. So to your mind, General Torre, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's Sasabi not lang in those contexts. saan ka naman nakakita, inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague.
Anong klase yun? Nandito pa ba si Attorney Delgra? Sa online? I'm here. Andito pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang, kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video, kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre, gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, kanina pa eh. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Ang dami krimen sa labas. Sa gawin kayo. Sir, hindi kami humingi ng floor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point of saying. Ano siya naman? Pero, please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Wait ko na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Please. Kasi lawyer. Huwag mo tayo mag-usap ka kami. Lawyer, bawal hawakan. Usap ka kami. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Attorney, please go ahead. Kayo mga General Torre, anong masasabi ninyo dito? Hindi ba yung pagtanggal ng upuan at pagkalatkad, paggagamit ng dahas? Si Ma'am, Attorney Delgra ba, tinakot ka ba? Nagbanta ba sa'yo o sa fellow officers mo? Physically, he was hindering you na naman from bringing PRRD to the plane. Bakit niyo ginawa yan? Ma'am, thank you very much for again showing that video for us, for giving us a chance to clarify the context of that video. Yan nga ma'am, kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon. Sasama ba ng kusa si President Duterte na sasakay sa aeroplano? Kung hindi natin i-escalate ang ating Ang mga... sinasabi niyo, General Torre, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kaladkarin at gumamit ng dahas sa sino mang i-aarestuhin nila? Ma'am, may time na nga inaaresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So, that is in the force continuum. Kaya okay to. Ibig sabihin, ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na gamitin Allowed natin. by law? Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Talaga? That is part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Teka muna, hindi Reasonable mo naman necessity, ma'am. inaaresto si Attorney Delgra. Ano ba yung sinasabi mo? Ma'am, Hindi naman si Attorney Delgra inaaresto eh. inaalis ko siya actually, ma'am. Bakit si Delgra pinag-iinitan mo at pinagbuhatan ng kamay, kinaladkad kung sa website? Actually, ma'am, inaalis ko na siya so that our other people can actually ask the President to stand up Pero and go tinakot to the mo plane. siya eh. Hinila-hila mo eh. Yes, ma'am. Yes, Attorney Delgra, gusto ninyo. Because hindi naman siya aalis kung hindi natin gagawin sa kanya yon. Tinakot ba ninyo, Attorney Delgra? Naging hatlang ba kayo? Madam Chair. Yes, Attorney Delgra, nandiyan pa kayo? I've been listening to the answers of General Torre. Mali ata yung context na sinasabi niya. If I may. Yes, please proceed, Attorney Delgra. Hindi naman kayo Thank inaaresto. you, Madam Bakit kayo binantaan? Bakit kayo kinaladkad? Hindi namin maintindihan. Tama po, Madam Chair, pati po ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit ginawa ni General Torre sa akin yun. No? But what we have been saying, si E.S. Migueldea, pati po ako, nandun sa tabi ng dating Pangulo, ina-advise po namin siya as our counsel to invoke what the legal remedies available to him. Yung pong una, yung sinasabi ko na rin dito sa video, yung Article 59 ng Rome Statute, na kailangan siyang dalhin doon sa competent judicial authority ng custodial state. And the former president understood it very well. And that's the reason why he keeps on telling General Torre
nadalhin siya sa korte. Pangalawa, which General Torre has not amplified a bit. Earlier, as mentioned, the doctor was able to get in, and the doctor herself said that there is a medical emergency na kailangan i-admit ang dating Pangulo sa hospital. And we have said that a number of times, me personally, to General Torre, and he has repeatedly denied the request. Yun po ang katotohanan dyan, patungkol doon sa rights ng dating Pangulo that he be brought to the hospital for a medical emergency. At one time, we even have an exchange with General Torre, and I hope he will admit this before the committee. I asked him na may medical emergency, and he was asking for a medical abstract. Sabi ko, we don't have a medical abstract because the situation is fluid. We just learned about it now. You want to talk to the doctor? He doesn't want to talk to the doctor who was already there examining the former president. And that's how it happened. As it turned out, we knew all along that he will never be taken out of Villamor except into the plane and onto the Hague. Yun talaga ang plano. And he has in fact admitted it already in the interviews and before the Senate committee. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, General Torre. May sasagot po ba kayo dyan? Dahil eto nga, nagbanta ba si Attorney Delgra sa inyo o sa mga opisyal ninyo? Was he physically hindering you from bringing PRRD to the plane? Was he committing a crime? Yes, General Torre. Bakit siya kinaladkad? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delga has himself admitted, sinasabi niya may medical emergency, may mga opinion ng doctors niya, which is contrary to the opinion of our doctors. And I think we can put that to rest already na walang medical emergency because the President himself, before he landed the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate pasyente natin, nagsasabi noon, ang doktor ko. nasubstantiate- Na personal choice, by the way. nasubstantiate Hindi natin, yung, ma'am, army doctor. na wala nga talagang medical emergency. And Balik you have the tayo kay hindsight Attorney Delgra. of a 2020 vision, 2020. Okay lang yung collateral damage, yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumuko si PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung ngayon, kung may mga taong gusto magreklamo at ireklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am. Yes, Attorney Delgra, did you think you were going to be the next to be arrested? Ang sinabi Yes, ninyo Madam kasi Chair, after, ang sinabi ni General Torre nung nakaraang hearing, nung first hearing, you are going to arrest Attorney Delgra. Tama po? After I arrested A.S. Mijaldea, ma'am, when I came back to the room, I told him, you're the next. So he stepped out and then left PRRD, and PRRD said, let's go. Eh, tinakot mo na. Bakit hindi mo inaresto si Attorney Delgra? He already stopped preventing me from doing my job. So umalis na siya. How was There's no he need for me. preventing you? Hindi namin makita sa video, Attorney Delgra. You stopped preventing him. What exactly were you doing that prevented him? Perhaps if I may recall, just a few minutes before that, Madam Chair, sinabi ni General Torre na inaresto niya na si E.S. Mijaldea at ako na yung susunod. Sa totoo lang, pagkatapos niya, and then eventually, 5 minutes thereafter, sumunod na si former President. And which is not true. Kasi pagkatapos nung umalis na si E.S. Mijaldea, nagbanta pa si General Torre na hihilahin ko yan. I was still there beside the President. And actually, I did not left the side of the President. I was pulled out by one of the PNP personnel away from the President. And that's shortly thereafter, few seconds thereafter, they were able to secure the body of the former President. Ando na, maraming mga PNP na who surrounded the former President. And that was when I realized that they were able
to secure the former president. And I realized then that he would now be brought to The Hague, as what General Torre has been telling us throughout the day that he will do it. So, obstruction of justice ang sinasabi ninyo tungkol kay Attorney Delgra at kay E.S. Medialdea, pero hindi na inaresto si Attorney Delgra. Tama po ba? Kasi sumakay na si PRRD sa eroplano. Yes, ma'am. Kung tutuusin, hindi na kailangan magbuhat ng kamay, magkaladkad, hilain. Kasi sumama naman pala eh. After they were after I made it very, very clear that the escalation of yung aking pag-i-insist na sumunod sila sa aking sinasabi na sumakay si Presidente sa aeroplano, ay talagang nakita nilang desidido at determinado tayo doon. So, in Disidido fairness kayo naman, hanggang sa nananakot kayo, nagbabanta kayo, nanghihila na kayo, physical na yung hawak ninyo. for whatever it's worth, ma'am, wala namang umabo. And I would like to give credit to Attorney Delgra and to the former President na hindi na umabot sa ganong level sapagkat sila naman ay sumunod na, si former President ay sumunod na at sumakay sa aeroplano after all those things happened. Pero napakaliwanag sa ating revised penal code, sa obstruction of justice, napakaliwanag rin sa manual ng PNP na dapat walang force, violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will of the arrested person. So, bawal pa rin yun, di ba, sa manual ninyo? Bawal talaga yung paggagamit ng dahas, pananakot, pambabanta. Bawal yun eh. Ma'am, the word there is reasonable force. Ang bottom line ng context ng lahat ng yan ay reasonable force. Kaya nga, Was it reasonable given that Attorney Delgra was just sitting there and saying that Article 59 should apply? Bawal ba magsalita? tapos na yung panahon na yun, ma'am, ng pagkipag-argumento. Sinabi ko rin sa kanila dyan, ma'am, kung hindi nila sinabi dyan sa... Yun ang nagbigay ng sa- taning, ba't nagmamadali? sa mga video na Palagay ko gabi-gabi na ang yan, mga ma'am, no? karapatan eh, walang taning. Ang sabi ko nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na ini-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa eroplano. Kung may reklamo kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man o may mga tao mga nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can Sa discuss anumang about it. pamamaraan, We basta can- maaresto mo. Parang ganun ang sinasabi As long as mo, there no? is reasonable force, we use reasonable force. And yun nga ang sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam na alam yan, lecture yan ang force continuum. Yun ang, basically, force continuum is the one that mandates yung... Yung force continuum mo palapad ng palawak. Sabi ko, di ba sabi mo, ang mission mo, arestuhin lang ang dating Pangulo. Bakit pati si E.S. Medialdea, si Attorney Delgra, hindi naman bahagi ng mission mo yon? Di ba escalation na to ng mission? Lumawak na lang ng lumawak. Pati yung iba, dinamay-damay na wala namang kaya kinalaman doon. Inaresto na, kinaladkad na, tinakot na. Tama ba yon? Nakita nyo naman, ma'am, si Attorney Delgra palang hinawakan ko, bigla lang pumasok na si Kitty. Lalo na siguro pag andyan sila at pinatayo na ang presidente at dahil Ako na sa naman, plane. General, sasabihin nyo sa akin, takot ka sa babae. Escalation of force lang, ma'am, ang tama lang namin. Tama Kahit lang sa na babae? yung appropriate force lang. Yung appropriate force lang. O, Hindi delikado nga, naman si ma'am. PRRD yan Hindi naman yan ang mission order mo. Ang mission order mo si PRRD, hindi lahat ng kalakip na at kalapit niya. Anyway, ma'am, as I said, we'll just, kung may mga gustong magreklamo doon na sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatang pantao, we committed mistakes, let's... May edad na rin si Attorney Delgra. May sakit si E.S. Medialdea. Tingnan mo naman yung nakaharap sa kanila. Kaya ba nilang pigilan kayong mga pulis na arestuhin si PRRD kung ninais ninyo? Tingnan naman ninyo yung itsura. Yes. Di ba, libo-libo yan Ang pinagmalaki pa, 7,000
ang handa. Yes, ma'am. Actually, they actually were successful in preventing us from taking custody of the president for 10 hours. Nung in-escalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming mission. Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang, kahit labo-labo yung kwento po ninyo, magtiisan po tayo. Yung sinasabi ninyo, alin ba talaga, arrest with warrant o warrantless arrest? Asa na ba tayo? Nalito na ako. Di ko na We have a warrant, masundan ma'am. Sorry? We have a warrant. You have a warrant. But nevertheless, meron kayong sinasabing reglementary period. Ma'am, I'm just using it as a yardstick to define new requirements sa arrest with warrant na delivery of the arrested person to the judicial authority na nag-issue ng warrant without undue delay. But in reality po, that yardstick does not exist. Yes, of course, ma'am. Kasi wala naman deadline pag meron kang warrant, di ba? I should have delivered him earlier, ma'am, actually, kung tutuusin. Oh, Kung Bakit hindi, lang ako, earlier ma'am, pa? kung hindi ako hinadlangan, ma'am, dapat nadala na kaagad yun sa aeroplano. ganun ba? Yes, ma'am. Ilan ang aarestuhin ninyo? Isa lang naman, ma'am. E.S. Medialdea, Isa lang naman, ma'am. sino-sino pa, si Attorney Delgra. What's the real reason then? Kung hindi naman, sinabi ninyo, hindi naman talaga warrantless arrest. Wala naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabing ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na, natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang, ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to the Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a I rush. am not in the, Kasi I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your, that is the, No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is, those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin nyo rush yan, it's not rush. It's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang Isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading. Kanina pa, yung
Sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, o ano po yung, Mr. Senator, ko ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo rin alam. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by in another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun mo siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Tapos sabihin niya, hindi niya alam. Kaya siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing. Because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina Prosecutor pa kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at Pero saka kaya ho naghanap nag-suffice po namin. sa ICC. Kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilaw. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, hindi naman- magkaiba po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman Madam Chair, you have ruled already the citing in contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, Who gave hindi you the ako order? Sir, Who gave you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving order to the CIDG. Who gave you that order? Sir, I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Paano naging executive privilege po? Nangyari na, tapos na Sino nag-order Ano ho yung tanong, ma'am? po? Can I know the question? Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just
whisper it to you. I'll give you the break very, very shortly. But in the meantime, can we just finish with Senator Bato's query? Oo, tapusin lang po natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department. Hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive privilege. Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain witnesses have been so evasive. Arresting the president or the former president is not the quintessential and non-delegable power of the president, diba? Yun ang maliwanag sa Senate versus Ermita. Wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Bakit hindi masagot yan? Maliwarag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba na? No, kasi decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito yung purpose ng executive privilege. That's the purpose. That's the reason why this doctrine was ruled was drawn by the Supreme Court in the different cases. Kasi Yes, that's ito right. ang internal deliberations po ng cabinet at top level leadership ay hindi po talaga pinag-uusapan. I think that we should give it to each other. Yung caucus po na Senate, hindi po pinag-uusapan yan. I was once as chief of staff, I witnessed a caucus of the senators, but I never spoke about it my whole life because that is the way it works. In Senate Kasi kung meron po naging Secretary Remulla, in Senate versus Ermita, it's very clear that General Torre is not covered by the claim of executive privilege. Arresting a person is not a quintessential and non-delegable power of the president. It's very clear. He's not a cabinet member. He's not even the chief PNP. And it's not like this information isn't available elsewhere. And if it's available elsewhere, then we do not need the answer from him, Madam Senator. We will let it go. Partida na lang. Marami tayong linggo na binigay ito. Pero sana mabigyan ninyo kami ng konting linaw kung bakit nagmamadali tayo ilabas ang dating Pangulo. Madam Chair, ang sa akin lang ito, gusto ko bigyan ng DN is not really on the arrest. Yung pagbiyahe talaga, yung pagsakay ng eroplano, dinala sa dahig. Okay lang arrestuhin nyo. Dalhin ninyo sa competent court. Isurrender nyo sa RTC. Ipakulong ninyo dyan sa Krami. Pero yung dinala, sinakay kaagad sa eroplano, very much premeditated na plano. Kaya gusto namin malaman kung sino nagbigay ng order. Yun lang naman ang gusto nyo malaman ng committee na ito. Again, it's covered by executive privilege, sir. I'm sorry. Even with General Torre, Well, it will go up to our level already. General Torre, and then It will go up to our level already, ma'am. These are internal deliberations which do not have to be discussed in the open. Which should not be discussed in the open at all. Executive decision? I do not believe in executive sessions, sir, because Yes. I've experienced it here and in the House. Habang nag-executive session, may lumalabas na hong information, kaya wag na lang po.
But you requested for a 2-minute suspension. We hereby Yes, yes. suspend Please, for please. 2 minutes for biological and other matters the hearing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa